Welcome back sa Real Asia Talk, ang channel na nagre-recap at nagre-review ng mga solid na Asian movies. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang pelikula na puno ng aksyon, comedy, at puso. Ang Gokusen, the movie. Ito ang kwento ng isang guro na hindi lang basta nagtuturo, kundi handa ring ipaglaban ang kanyang mga estudyante laban sa kahit sinong mang-api. Kung gusto ninyo ng kombinasyon ng santukan, katatawanan, at inspirasyon, swak na swak ito sa inyo. Kaya simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Yamaguchi Kumiko, na kilala bilang Yan Kumi, na pumipigil sa isang grupo ng mga kriminal na tangkain ng pag-hijack ng isang eroplano. Pauwi si Yan Kumi mula sa isang school trip nang kumilos ang mga kriminal. Ginamit niya ang kanyang mabilis na pag-iisip at husay sa martial arts upang disarmahan ang mga ito at mapanatiling ligtas ang lahat. Nang makalapag ang eroplano, nagulat ang mga pulis nang makita ang mga kriminal na humihingi ng tawad habang bumababa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naging kilala ang tapang ni Yan Kumi sa buong lugar, pinupuri ng mga tao at tampok sa lokal na balita ang kanyang kabayanihan. Pag-uwi niya, mainit siyang tinanggap ng Edo family, isang respetadong Yakuza clan, at inalok pa siya bilang leader, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Lumaki si Yan Kumi sa pangangalaga ng kanyang lolo na si Ryoichiro Kuroda, ang ikatlong henerasyon na pinuno ng pamilya, matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ni Yan Kumi ang kanyang trabaho bilang guro sa matematika, isang posisyong hawak niya sa loob ng 7 taon, kahit nahaharap siya sa mga mahihirap disiplinahing estudyante. Nagtipon ng kanyang mga katrabaho sa teacher's lounge at humanga sa kanyang ginawa sa eroplano. Dumating ang vice principal na si Vice Principal Goro at pinaalalahanan siyang umiwas sa atensyon upang hindi mabunyag ang kanyang koneksyon sa Yakuza. Sa panahong iyon, dumating ang bagong student teacher na si Odegiri Ryo, na ikinagulat ng lahat kabilang si Yan Kumi. Agad niya itong nakilala bilang dati niyang estudyante sa Kurojin Gakuin High School. Natuwa si Yan Kumi na makita siyang sumusunod sa katulad na landas. Ngunit inamin ni Ryo na nasa training pa siya at hindi pa sigurado kung magiging guro siya. Kalaunan, ipinakilala ni Yan Kumi si Ryo sa Class 3D, isang grupo ng mga estudyanteng kilala bilang pinakaproblemado sa paaralan, madalas mag-absent, walang respeto sa guro, at laging nasasangkot sa away. Habang papalapit sila sa silid-aralan, nagulat si Ryo nang makita si Yan Kumi na pinapalakas ang loob bago pumasok. Pagpasok nila, magulo ang klase at hindi pinapansin si Yan Kumi hanggang sa itaas niya ang boses para makuha ang kanilang atensyon. Isang estudyante ang nagbato ng tennis ball sa kanya, ngunit mabilis niya itong naiwasan at ibinalik, dahilan upang makuha ang atensyon ng lahat. Ipinakilala niya si Ryo bilang kanyang assistant, ngunit nanatiling hindi interesado ang mga estudyante, na ikinainis ni Yan Kumi kaya napasipa siya ng lata sa inis. Samantala, 5 lalaking dating tinuruan ni Yan Kumi ang nagmamasid sa kanila mula sa rooftop. Hindi nila maintindihan kung bakit si Ryo, na dati ring pasaway, ay gustong maging student teacher. Kalaunan, nakita nilang magkasama sina Yan Kumi at Ryo at nagsimulang maghinala na may namamagitan sa kanila. Agad nilang ibinalita ito sa kanilang mga kaibigan sa isang food stall, ngunit ikinagulat nila nang dumating din doon sina Yan Kumi at Ryo. Tinukso nila si Yan Kumi tungkol sa pagiging malapit niya sa isang lalaki na ikinainis niya, ngunit pinakalma siya ni Ryo. Naupo silang lahat, kumain, at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay, pati na ang biro na dati raw tinaya ng kanyang mga estudyante na hindi siya magiging guro sa ibang paaralan. Kasabay nito, ilang estudyante mula sa Class 3D ang pinagbantaan ng Black Skull Motorcycle Gang. Si Reite Takasuji ay tumayo upang ipagtanggol ang kanyang mga kaklase at napaalis ang mga miyembro ng gang. Kinagabihan, inanyayahan ni Yan Kumi si Ryo sa kanyang bahay upang makipag-inuman kasama ang mga miyembro ng Edo family. Matapos ang ilang baso ng alak, nakatulog si Yan Kumi at naiwan sina Ryo at si Tetsuo upang mag-usap. Inamin ni Ryo na minsan ay nakakainis si Yan Kumi, ngunit malaki ang natutunan niya mula rito at naging inspirasyon niya ito upang gustuhin maging guro. Kinabukasan, hindi inaasahang nakasalubong ni Yan Kumi ang dalawa niyang dating estudyante habang dumadalo sa campaign speech ng politiko na si Kentaro. Humanga siya sa personalidad nito at nakakita ng pagkakahawig sa dati niyang minahal, kaya agad siyang umakyat sa entablado upang ipakita ang suporta, ngunit napasobra ang kanyang sigla kaya hinila siya pababa ng kanyang mga kasama. Samantala, sa Akado High School, muling dumating ang Black Skull Motorcycle Gang upang hanapin ang mga estudyanteng nakasagupan nila. Dahil dito, kinabahan si Vice Principal Goro at agad tumawag ng pulis. Sa kabutihang palad, umalis din ang gang bago pa lumala ang sitwasyon. Kalaunan, pinagalitan ni Goro si Takasuji at ang kanyang mga kaibigan dahil sa pakikisangkot sa gang. Ipinaliwanag ng mga estudyante na tinulungan lamang nila ang kanilang mga kaklase na binubuli. Ngunit hindi naniwala si Goro hanggang sa ipagtanggol sila ni Yan Kumi. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang sinisi ni Goro at iminungkahi pa na dapat tumigil si Yan Kumi sa pagtuturo kung magdudulot pa ng gulo ang kanyang mga estudyante.
Ngunit matatag na tumanggi si Yankumi at buong tapang na ipinagtanggol ang kanyang mga estudyante, handang isakripisyo kahit ang kanyang trabaho. Dahil sa sinabi ni Goro, hindi mapakali si Takasugi at nagpasya siyang harapin mag-isa ang Black Skull Gang sa kanilang hideout. Nang malaman ito ni Yankumi, agad siyang sumugod upang hanapin siya. Pinagalitan niya ang klase sa pagpapabaiya sa kanilang kaibigan bago siya umalis, habang pinaalalahanan naman ni Ryo ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan. Sa hideout ng gang, hinarap ni Takasugi ang mga ito at hiniling na siya na lang ang harapin. Dahil nag-iisa siya, agad siyang inatake ng mga miyembro. Biglang may malakas na pagsabog na sumira sa bahagi ng pader, si Yankumi yun na pumasok upang iligtas siya. Walang takot niyang hinarap ang mga kalaban gamit ang kanyang martial arts, pinabagsak ang ilan sa pamamagitan ng mabilis na suntok at sipa. Sumabak din si Ryo at pinrotektahan si Takasugi. Sa huli, napaurong ang gang dahil sa lakas ni Yankumi at determinasyon ni Ryo, at nailigtas si Takasugi. Dumating ang kanyang mga kaibigan at natagpuan siyang sugatan, habang si Yankumi ay naghahandang umalis at nagpaalam sa lahat. Kinabukasan, masayang nagulat si Yamaguchi Kumo o Yanami nang batiin siya ng maayos ng isang estudyante mula sa Class 3D sa schoolyard. Ang simpleng kabutihang ito ay nagpasaya sa kanya at nagparamdam na pinapahalagahan siya. Agad siyang natauhan at nagmadaling pumunta sa teacher's lounge. Sa meeting ng mga guro, dumating ang dalawang pulis na may dalang nakakabahalang balita. Ipinahayag nila na si Kazama Ren, isang dating estudyante ng Akado High School, ay nasangkot sa ilegal na droga. Sa una ay nagduda ang mga guro, ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na nahuli si Ren sa isang raid sa pinaghihinalaang drug storage. Dahil dito, si Yankumi bilang homeroom teacher ni Ren ay nakaramdam ng matinding kagustuhang malaman ang katotohanan. Naniniwala siyang may mas malalim pang dahilan kung bakit nasangkot si Ren. Nagpunta si Yankumi sa lungsod upang hanapin si Ren at nakasalubong niya ang ilan sa kanyang dating estudyante na kaibigan ni Ren. Nagpasya silang tulungan siya at naghiwa-hiwalay upang hanapin siya sa iba't ibang lugar. Kinagabihan, habang pauwi si Odegiri Ryo, napadaan siya sa Class 3D at may narinig na kakaibang ingay. Pagpasok niya, nakita niya si Ren na natutulog sa silid-aralan. Ginising niya ito at kinumbinsing makipag-usap kay Yankumi. Di nagtagal, dumating si Yankumi kasama ang mga kaibigan ni Ren at nakahinga siya ng maluwag nang makita itong ligtas. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ren na ayaw niyang maging pabigat at pakiramdam niya ay palagi niyang binibigo si Yankumi. Inaliw siya ni Yankumi at tiniyak na nandyan silang lahat para sumuporta sa kanya. Sa wakas, umamin si Ren na naloko siya, may nag-alok sa kanya ng trabaho na may malaking bayad sa paghahatid ng mga package, ngunit nang subukan niyang umalis, pinagbantaan at sinaktan siya upang mapilitang magpatuloy. Pinayuhan ni Yankumi si Ren at ang iba na umiwas sa anumang ilegal na gawain at pinatira muna sila sa kanyang bahay para sa kanilang kaligtasan nang hindi ibinubunyag ang kanyang koneksyon sa Yakuza. Kalaunan, lumapit sa kanya ang mga miyembro ng Edo family at ibinalitang si Kentaro, ang politiko na hinahangaan niya, ang nasa likod ng drug operation. Galit na nagpa siya si Yankumi na harapin siya. Narinig ito ni Ren at nagpumilit na sumama. Nagplano silang komprontahin si Kentaro sa kanyang opisina sa araw ng kanyang campaign speech. Kinabukasan, nag-alala si Yankumi nang malaman ng plano ni Ren kaya sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi siya pinansin. Dahil dito, sinundan niya sila at sinamahan ni Ryo sakay ng motorsiklo papunta sa opisina ni Kentaro. Sa loob ng gusali, magulo at masigla ang paghahanda para sa live campaign event na ipapalabas sa telebisyon. Nagkunwari sina Yankumi at Ryo bilang supporters habang hinahanap sina Ren. Sa huli, natagpuan nila ang warehouse ng ilegal na droga. Nakita nila si Ren at ang iba pang sinusuri ang mga kahon. Biglang dumating ang mga tauhan ni Kentaro at tinutukan sila ng armas, ngunit mabilis na inatake ni Yankumi ang mga ito mula sa likuran at nailigtas ang grupo. Habang nagpapatuloy ang campaign ni Kentaro sa telebisyon, nagpasya si Yankumi na harapin siya ng mag-isa. Iniwan niya si Ryo upang bantayan ng iba at bumalik sa entablado. Sa gitna ng speech ni Kentaro, biglang sumugod si Yankumi sa entablado na ikinagulat ng lahat. Walang pag-aatubili niyang ibinunyag na si Kentaro ang utak sa likod ng drug operation na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Lumabas sa malaking screen ang mga ebidensya ng kanyang krimen. Dahil dito, inutusan ni Kentaro ang kanyang mga tauhan na hulihin si Yankumi. Kahit mas marami ang kalaban, lumaban siya habang tinulungan siya ni Ryo. Dumating din ang kanyang mga dating estudyante upang tumulong, ngunit pinigilan niya ang mga ito upang hindi sila masaktan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban hanggang si Kentaro na lamang ang natira at tinutukan siya ng baril. Sa labas, papunta si Takuji upang tumulong, habang sa loob ay sinusubukan ni Yankumi na kumbinsihin si Kentaro na itigil ang kanyang krimen. Sandaling tila naapektuhan siya ng kanyang mga salita, ngunit dumating ang pulis at inaresto siya. Habang dinadala si Kentaro, sinabi niyang maswerte ang mga estudyante na may gurong tulad ni Yankumi. Lumuluha, nagpasalamat si Yankumi sa kanyang mga estudyante sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Isang araw, habang papunta sa paaralan, nakasalubong ni Yankumi ang kanyang mga dating estudyante na matagumpay na sa kanilang mga buhay, at napuno siya ng pagmamalaki.
Pagdating niya sa teacher's room, humingi siya ng paumanhin kay Vice Principal Goro. Ngunit ikinagulat niya nang purihin siya nito dahil mas naging kilala at iginagalang ang paaralan dahil sa kanyang ginawa. Ilang araw bago matapos ang pelikula, huling araw na ni Ryo bilang intern teacher at binigyan siya ng espesyal na gawain ni Goro. Pagkatapos ng klase, dinala ni Yankumi ang Class 3D sa labas upang maglaro ng Kick the Can. Sa una ay walang gana ang mga estudyante, ngunit nang sumali si Takuji, sumunod na rin ang iba. Sa simpleng larong ito, nabuo ang pagkakaisa ng klase at naging mas malapit sila sa isa't isa. Para sa akin, ang Goku-Sent the Movie ay isang nakakaaliw at feel-good na pelikula na may halong aksyon at comedy. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung karakter ni Yuki Nakama bilang si Yankumi, isang teacher na sobrang dedicated at hindi sumusuko sa kanyang mga estudyante. Hindi ito kasing brutal ng ibang action films, pero ang lakas nito ay nasa mensaheng dala nito, yung loyalty, friendship, at paninindigan sa tama. Perfect ito kung gusto mo ng light pero meaningful na movie na may halong aksyon. At doon nagtatapos ang ating pagtalakay sa Goku-Sent the Movie. Isang pelikula na nagpapaalala na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pisikal kundi sa puso at prinsipyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang Asian movie recaps dito sa Real Asia Talk.